si Daddy Frankie ang kanyang pagkukulang at pagkakamali sa desisyon ni Ansing. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog. Ngayon mga ka-idol, ating pag-usapan tungkol sa pagtayo sa bahay ni Oliver punto por punto na alam naman natin ang nangyari. Na both side JJ and Ansing nagpapairal ang ego. Ang gusto ni JJ kung anong pinag-usapan, yun ang masusunod. Ang gusto ni Ansing kung ano ang nasimulan, yun ang masusunod. Kung may mga idea kayo, any reaction, opinion, please comment section below. So, alam ng karamihan kung sino nagkasala, sino nagkamali. Unang-una si Ansing. Pangalawa, si Daddy Frankie. Bakit nasali si Daddy Frankie? Unang-una, hindi agad paliwanag kay JJ or hindi man lang in-inform si JJ ni Daddy Frankie bago sinimulan ang pagtayo ng bahay ni Oliver. Ngayon, agad siya naniwala kay Ansing na yung mga sinabi pala ni Ansing puro kasinungalingan. Ngayon mga ka-idol, pinag-usap sila kahapon ni Daddy Frankie, si Ansing, kanyang asawa, at si JJ. Ang pinag-uusapan kung itutuloy ang pagtayo ng bahay ni Oliver. Kasi sayang man daw kung hindi ito itutuloy. Lalong-lalo na malapit na itong matapos. Alright? Tapos pinag-usapan din yung kaguluhan. Kasi expected naman ni JJ siya ang pinag-uusapan. At ngayon, akala na expected din ni JJ na nangingialam ang asawa ni Ansing. Ngayon, doon nagsimula ang bangayan ng dalawa. Umiyak ang asawa ni Ansing, umiyak din si Ansing sa kanilang pag-usap-usap kahapon nakasama si Daddy Frankie. Our God bless kahit sa likod ng kanilang pag-usap, nakuha ang ng loob ni Daddy Frankie si JJ dahil sa salitang agreement na walang sinumang kapatid ang titira kay Oliver bahay, kundi si Oliver lang. Itutuloy ang bahay kasi sabi pa nga ni Ansing, kung doon man lang daw sa iyo, ikaw na bahala kay Oliver, wala na daw siya pakialam. Pero ginawa ni Daddy Frankie ng paraan para magkaayos ang dalawa. Hopefully tuloy-tuloy na ang kaayusan na ma-process agad ang settlement agreement between the JJ and his sisters is Ansing na mapirmahan with witness. Kahit isang barangay official man lang as a witness, yung video na rin dito as a witness na yun ang kanilang pinag-usapan rather punto por punto. Tapos, ang sabi ng mga nanood, sa mga netizen, viewers, supporters ni Daddy Frankie, nakikita mo na ang motibo ni Ansing. Sabi niya, kung hindi itutuloy ang bahay, ibigay niya si Oliver kay Kuya JJ. So, doon na lang po natin, actually, masusukat yung kung ano talaga ang purpose. So, it means hindi love ang umiiral kay Ansing. Dahil sa kanyang ego din. So, alam naman natin noon pa, kung really love ni Ansing si JJ Troy, si Oliver, inalagaan na to, gumagawa yan ng paraan na to care of her brother na malaong-laong. According to Imelda, kasalanan mo yan, Daddy Frankie. Si Ansing lagi ang sinusunod mo. Sabi pa nga ng iba, na-hypnotize na si Daddy Frankie. O baka, agoy na malaong-laong, diba? Ganun talaga. Pero inamin naman ni Daddy Frankie ang kanyang pagkakasala. Ang kanyang pagkukulang na hindi in-inform si Oliver. Si JJ dahil sa nagtiwala na to kay Ansing dahil sa word na hypnotize. Agad talaga ba?
And of course, according to Cecilia Solomon, lesson learned na po yan din sa iyo, Daddy Frankie, na huwag po kayong makikinig at maniniwala agad kay Ansing. Salamat po. According naman to Ligaya, ipaglaban mo Kuya JJ. Ang usapan ay usapan. Anyway, kung ipaglaban ni JJ ang usapan, paano naman ang sitwasyon ni Oliver? Okay? So siguro kasi nasimulan na eh. Sige, yung kay at least, kung anong gusto ni Ansing, nasunod na labira. At least, kung pumayag man si JJ, may dahilan. May dahilan na pumayag si JJ, na sige, at least may agreement. Pipirma kami dalawa. Na walang Ansing, walang anyone, the sibling ni Oliver, na mag-stay sa bahay ni Oliver, tumira. Punto por punto. According mo to si Grace, mabait si Kuya JJ, makita mo kahit lasing may respeto. Oo, doon lang. Nasuntok lang siguro yung asawa ni Ansing din dahil nga mapakita siguro ang motibo na nangingialam. Ayan, nasuntok tuloy. Nagkaroon tuloy ng vocals. Nagkaroon ng troubles shooting. Hob his knees. Charot lang. And of course, according to Dolores, kung sinunod nyo yung usapan, dapat walang problema. Ang problema kay Ansing, hindi siguro ng kung ano, pinag-usapan nila. According to lagyan pa ng bakod para secure. Kahit hindi na, for me, kasi may agreement naman eh. Para hindi na kailangang maglakbay-lakbay si Ansing, baka mapakdol pa. Mapakdol si Ansing, matumba pa, magkaroon rin ng buccal tree. Buccal tree and Christmas tree on her head tone. According to Imelda Samson, wag na po pagandahin ang bahay Daddy Frankie. Ang importante may matutunan si Oliver. Oo. Wag naman yun. Importante may style, may design, may color. Naman. Importante kahit kuwago ang nakatira, basta ang bahay ay matino. Walang problema po. What I mean, mas mabuti ba raw tumira ang kuwago kaysa itong kasabihan? I forgot. So, kalimutan na natin yun. Okay. According to Lolita Torres, shout out Mr. Good Looking Daddy Frankie. May pagkakamali din kayo. Alam naman na ninyo ang pinag-uusapan. O nga eh. Kaya lang nagtiwala siya kay Ansing dahil sa ganda ni Ansing nabighani si Oliver. Sa ganda ni Ansing nabighani si Daddy Frankie. Isang tingin na lang ang ganda. Angel of Sin. Ang balita. Hindi biro lang. Lang naman yun. Akala niya totoo yung sinasabi ni Ansing. Ang problema is si Ansing nagsisinungaling. According to Reggie, Kuya Gigi, wag kumampi sa ibang tao. Sa pamilya lagi ang kakampi, kayo lang ang magkakaibigan at kakampihan. Reggie Mayer Hosefor. Hindi lang sarap. And of course, Julian Lantaya, para po walang gulo at hindi din sa iyo ang mga materialis, ituloy na lang doon dating napag-usapan. Sa gitna kung saan itinanggal ang kawayan para walang gulo. Ansing, hindi porkit malay. Hindi porkit malay Oliver, hindi mo na tutulungan, wag ganon. Napaghahalataan ka lang na kailangan ka lang saka mo tulungan. Ganun lang po, napaghahalata ng talaga si Ansing na wala talagang concern. Nandiyan lang yan siya dahil may nakukuha siya kay Oliver. Okay. Sa mga paliwanag niya, doon natin masusukat na wala siyang concern sa kanyang kapatid. And of course, according to Mary Jingle Cardenas Chico, ilang hakbangan lang sa kalapit lang ng distansya ng bahay niya sa pinapagawang bahay ni Oliver. Ano ba yan? Talaga ba? According naman to May Jingle Chike, kaya nga di naman binawalan, di ba? Ni Ansing na pumunta siya, tapos palagi siya lasing. Ano yan, Daddy Frankie? Hindi rin masisisi si Daddy Frankie kung susumang-ayon kay Ansing. Actually, may mga naman sila po mga ka-idol, may mga dahilan din po na kung bakit may reason si JJ at may reason din si Ansing dahil sa mabilis ang pagpunta dun sa bahay. Pero okay na po yun ang agreement na yan na no one can stay
sa bahay ni Oliver, kundi si Oliver lang at naging asawa nito. Ha? So yun po, okay na po doon, wala na pong problema. Ang importante, tuloy-tuloy yung gamutan, maging safe si Oliver, at walang distroso. So alam naman natin kung sinong distroso dito kay Oliver. Lagi naman si Ansing. Oh, Oliver, baka may ano ka dyan, may 1,500, pautangin mo naman ako, bayaran ko sa asa. Bayaran ko sa sa agawin ng mga linding na malaom-laom talaga. According to dancing caregiver, na para bang mura lang ang materyales, hindi naman kayo ang gagastos, sayang yung mga gastusin nangani, di ba? Amon sering dancing caregiver. So, nandun actually, siguro magagastos mga 300,000, more than 400,000 pesos lang naman. Sa mga ganung laking bahay. So, malaking impact na rin po. Kahit ang purpose lang naman dito natin mga kadadis Frankie, na magkaroon ng bahay si Oliver. Kasi nilalamog doon kay Anseng, hindi nimimiss ko tiruhan. Ewan ko nga kung nakakainom si Oliver ng regular na gamot niya Kasi parang nakakalimutan ni Anseng Oo. So, yun ang pinakamahirap po doon mga kaidol. Kasi correct, sabi pa ni Felicidad, correct kasi manguungkat din yan pag nagkakasamaan ng loob. Paggawa ng simple na bahay, di tapos. Ay hindi, kahit mag-away-away, kung mag-away-away silang dalawa, walang karapatan doon si Oliver. Problema na nila yun. At least doon tayo magbase sa agreement. Di ba mga ka-idol? Please comment sa mga gustong umagri sa agreement na yon, na walang makakapitira doon kahit kaluluwa ni Ansing. Okay? According to Merle Beatis, dapat Kuya JJ, kayo lang magkampihan dyan. Huwag kang magpapasulsul sa iba. Huwag kang nang inom ng inom. Kaya JJ, kawawa naman yung anak mo. Magkakasakit yan. Alagaan nyo na lang according to Marley Burgess. So, Shanshan Tando, kahit sasabihin ni Ansig laging wala si Kuya JJ, kasi alam niya na may usapan na totoo po yun. Wala lang karapatan doon kung nag-inom mo si JJ, kung saan man si JJ pumunta man, naghahanap man ng jowa. Diba? Importante kung anong pinag-usapan nila, hanggang doon na lang. Alright? Kasi kung kahit naman sino, kahit naman po kayo, may usapan kayo ng kapitbahay nyo na magbabayad ng ganitong araw ang unang utang. Pagdating ng araw, extend na naman, di ba? Sarap sapakin. Di ba yung mga ganun? Kasi hindi talaga may iwasan ang tao ngayon yung may word na may utang. Mga ka-idol. So yun ang point ni Kuya SMB. Na wag naman sana sirain kung anong pinag-uusapan. Even your brother and sisters, mga ka-idol. Kung may pag-uusapan, kay sample ang bahay ng yung biological mother, ibibenta, ay lang kayo magkapatid-anin. So, ang benta is 6 million. So, 6 kayo, tag 1 million kayo niyan. O plus tax ng Pilipinas pa. Magkano na lang. Kung anong sobra, hati-hatiin para walang gulo. Para lahat ay fair. Ganun lang po doon. Walang gulo man. Kasi kung mangyayari po dyan na isa malaki, isa maliit, isa mas maliit. So, World War III talaga mangyayari. Gulo talaga mangyayari. According to Maria Stefanamondo, true, bakit hindi niya pa ilipat yung bahay ng si Oliver sa bahay niya? Pag hindi daw ganon, did niya daw alagaan kapatid niya? So it means mga kaidol, kasi maraming nakapansin kay Ansing na bakit ganon ang kasagutan ni Ansing? Kung if she really love her brother Oliver, sige, dapat ang sagot, sige, Daddy Frankie, walang problema yon. Kahit saan ilagay, walang problema. Magmumonitor na lang ako kung anong mas kailangan ni Oliver, lalo yung gamutan. Ako lang bahala. Total, nandito naman ako sabi. Total, malapit lang naman kami. Ilang hakbang lang naman. Dapat ganun ang kasagutan. Ang problema, iba ang kanyang sagot. Di ba? Kung hindi lang may isang bagay ang gusto ang isang tao. Di ba? So it means, hindi siya sure sa kanyang mga sinasabi. Nandiyan lang pala si Ansing dahil sa may nakukuha siya. Hindi siya sure kung tutulong siya. Ewan ko din kung anong problema kay Ansing din. Siguro kulang din si Ansing ng isang ungkog. Ang problema kung magising to kung masuntok ni JJ.
Alright? Zero, kulang lang siguro ng isang suntok ni JJ si Ansik para maggumising at matino ang pang-iisip. Di ba? So, ganun lang po doon. According naman to Sexy Bullet. Good evening po. I understand, Ate Ansing. Kahit pag ganun, ginagawa mo na lang lahat, ikaw pa rin ang masama. Tama si Ansing. Kayo mag-alaga. Kayo magaling eh. Kawawa naman si Ansing. Ay, may kakampi na si Ansing. Hindi, may point naman siya doon. Pero yung base lang naman dito, dapat hindi ganong kasagutan ang itatanong niya. Kasi yung purpose, totally siya naman talaga sumira ng usapan. Alright? Siya naman sumira ng usapan ng lahat. Kaya wag siyang etus palaka. Ha? Kung gano'n ang kanyang mga naging nasabi, kung matino yan, dapat sabi, sige, walang problema na di Frankie. Total, nandito lang naman ako sa bahay. Sayang, hindi ang bahay na. Total, nandito malapit lang naman ako kay JJ. Ako na lang magmumonitor sa aking kapatid. Makabawi-bawi man lang sa mga nakakulangan ko ng mga unang panahon. Diba? So, ganun dapat. Hindi yung, kayo na bahala. Kay Oliver, kung nandun na sa'yo, ikaw na bahala. Hindi ba? Oo. May ano pala dito si Ansing, may kalibil sa kaisipan din, Just lang, pero lang. So, ganun po ng mga ka-Daddy Frankie yung naging resulta ng usapan nila na itutuloy ang bahay ni Oliver kasama ang maggawa ng agreement ng dalawa through the barangay officials and of course Daddy Frankie. As a witness, isang barangay official magsasign. Both JG and Ansing will sign the signature para sigurado, para sure, or mas better sila na lang magkakapatid, hindi lang yung dalawa, para sure na walang gulo na mangyayari at walang selosan, walang inggitan na mangyayari. Kasi nandun kahit sinuan, wala. Kahit isang bato na sa loob ni Oliver, walang mangingialam. Alright? So at least ngayon, itutuloy na ang pagtayo ng bahay ni Oliver dahil sa kasunduan na naging okay na ang magkakapatid dahil sa agreement na yon para may pagpatuloy ang magiging magandang bahay ni Oliver punto por punto. Ayan, sa mga nandyan, don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Para mabigyan ng hustisya, hindi krimen. Ating tunghayan na rin ang pagtayo ng bahay ni Oliver punto. Baka naman mag-ibang isip ni Ansing. Sana napirmahan na nila kahapon kasi si Ansing kung saan yung hangin, doon siya. At kung okay lang sana kung isang linggo, isang buwan, isa lang yung daluyan ng hangin. Paiba pa naman ihip ng hangin. Mahirap na rin. Mas maganda yung mga ganyong usapan na lang. Kung anong usapan yan, mag-uuwala, pirma agad. Anyway, sa maraming salamat sa pagsubaybay sa aking YouTube channel, Kuya SME Vlog. Sa mga gusto magpa-member, please member, 25 pesos lang po per month po ang aking YouTube channel. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po again. This is Kuya SMB para sigurado punto por punto, pack na pack, and full na full. Have a good day everyone. Everyone, ingat, God bless. Mabuhay po tayong lahat. At sa mga birthday ngayong araw, happy birthday. Sa mga monthsary anniversary, happy monthsary, happy anniversary sa inyong lahat. Ingat, love you, mabuhay po kayong lahat.